Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod. Muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo. Ito po mga kababayan, alam naman po natin na hindi po lulubay at hindi po titigil ang mga naninira po at nagpapabagsak sa mga Duterte. Lalong-lalo po ngayon sa Vice President na alam naman po nila kung matutuloy po ang halalan ay wala po silang kapana-panalo. Ito po mga kababayan, bumuelta naman po. Alam naman po natin hindi lulubay ito eh. Ito pong tinatawag na garbage in, garbage out. Dahil nga po mga kababayan, trabaho po niya yan eh. Trabaho niya po na yayaw-yaw umano at magpakaaso umano. Dahil nung panahon na hindi pa siya yusek, iba po ang nakikita niya at pananaw niya. Nakikita niya po ang katotohanan kung anong klase pong liderato meron ang bansa ngayon. Pero nung naging yusek po siya, mga kababayan, dahil po yata sa napakarami umanong pakinabang, ay mawawala po lahat ang iyong paninindigan. Hindi po ba? At ngayon po mga kababayan, ang sagot niya po sa ating Vice President ay kung ganitong klaseng presidente nga lang naman, ay wag na sana. Ganitong klase lang ba ika ang magiging presidente ng bansa? Unbelievable. At syempre po, meron pa po siyang mga patama, mga kababayan. At syempre, pati ang kanyang tatay ay pinatamaan din. Unbelievable. Para lang po siya si Sharon. Hindi po ba si Sharon? Noong mga panahon, mga kababayan, nakikita niya ang kabutihan at napakagaling na politiko ng mga Duterte. Nung lumipas ang panahon, dahil nakinabang sila, pati ang kanyang asawa ay nakinabang, umano, mga kababayan, ay nag-iba na po ang sistema ng mga utak nila. Umano. Bagkus pinauhukay pa nga yung matandang Marcos sa libingan nila, umano. Ito po mga katambay, unahin po natin si Yusek, ang sagot niya po sa Vice President. Question now to the administration. Sabi po niya ay nakakaya tayo sa internationally. Mas nakakahiya po yata ito. Dahil ito mismo ay na-news at nandyan pa po ang kanyang muka kung saan ipinakita dito isang vice presidente nag-threaten with her assassin laban sa Pangulo. Mas nakakahiya po ito. At muli, kung ganito lang po rin lang ang ating magiging leader, mag-isip-isip po tayo. Follow po. Sabi po niya ay nakakahiya tayo sa... Kung ganong klase lang daw pong leader, unbelievable. Hindi po ba mas nakakahiya yung amo niya? Sumisinghot. At mas nakakahiya dahil mismong kapatid na nagpatotoo na hindi lumulubay sa paggamit ng pulburon. At meron pang mga video sa ibang bansa, mga kababayan. At mas nakakahiya ang ginawa sa ating bansa. Hindi po ba? Sobrang kahihiyan ang ginawa sa ating bansa, lalong-lalo po sa paglilingkod. Ito pa po isa mga kababayan, yung banat naman po niya nung nakaraan sa kanyang vlog sa dating Pangulong Duterte. Ibang klase. Nagbiro si megastar Sharon. Sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung naging anak ka ng most corrupt ng 2017? Sino ba sinabing ng OCCRP na most corrupt ng 2017? Ang dating Pangulong Duterte. Di ba mas nakakahiya yata ang tawaging anak ng isang corrupt? Sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung... Ay nako, sino ba nakakahiya mga kababayan? Most corrupt daw po. Sino po ba yon? 2017. Ano yon? Most corrupt. Di ba? Hanggang ngayon, wala nga kayo napapatunayan na most corrupt si dating Pangulong Duterte. Ang nakita ng Pilipino, build. At napakarami nagawa. Hindi po ba? Hindi po ba ang most corrupt ganito? Mga kababayan, yung pinagmamalaki po niya
Ayon po sa kanya, mga kabayan. Ito po, wag daw po tayong mga magtaka. Yan po mga kabayan, sinasabi po ni Claire Castro. Mga kabayan, Claire Castro, kahit pumalo na sa 17.71 trilyon ang utang ng Pilipinas, ay kitang-kita naman ang mga nagawa ng administrasyon upang palaguin at paunlarin ang ating bansa. Mga kabayan, totoo po ba yan? 17.71 trilyon ang utang ng Pilipinas. May nakita po ba tayong pagbabago at sinasabi po ni Yusek na paglago ng ating ekonomiya? Umuunlad po ba? Umunlad po ba ang Pilipinas? Wala nga pumapasok na investor eh. At tayo po'y kahiya-hiya po sa buong mundo. Dahil nga po sa ating grado. Ang grado nga natin bagsak eh. Ang tingin nga sa atin na ibang bansa, sa buong mundo ay most corrupt na. Di ba? Ang tanong, saan napunta yung mga inutang? Sino po bang most corrupt? Mga kababayan, nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Hindi po ba? At ano ang napala ng mga Pilipino? Diyan sa utang na yan. Sa inutang nila. Ano napala? May napala po ba tayo? Sa trabaho nila? At yung sinasabi naman po niya mga kababayan na ito daw pong most corrupt daw po si dating Pangulong Duterte noong 2017. Abay, paano naman ang panahon ng tatay niya? Paano naman po yung panahon ng tatay ni BBM? Nasa Guinness nga eh. Di ba nasa Guinness Book of Records sila sa pagnanakaw, sa pagiging diktador? Hindi po ba? Yung nanay nga niya, nahatulan ng Sandigang Bayan. Hindi po ba? Guilty sa graft and corruption. Nakakahiya naman mga kababayan. Ganun talaga po eh. Dahil po nung hindi po siya Yusek, ang tingin niya po dito sa administrasyon na ito at sa pamilya Marcos, ang tingin niya po ganito. Mga kababayan, ibang klase. Question now to the administration. So it's so sad na nangyayari to sa panahon ni PBBM. Oo. So I hope, di ba, sana ito makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay talaga? Siyempre Ay, teka kasi lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya, basta-basta? urgent nga. Urgent. Oo. Urgent. So it's so sad na nangyayari to sa panahon ni PBBM. Oo. So I hope, di ba, sana ito makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF oras na makuha niya ang kopya ng bill. Ay talaga? Siyempre Ay, teka kasi lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya, basta-basta? urgent nga. Urgent. Oo. Yan po mga tambay. Kaya nga po napakamalas po ng Pilipinas. Nagkaroon po tayo ng presidente ayon kay Yusek Claire na dati pong vlogger at vlogger pa rin ngayon. Mga kababayan na corrupt ang administrasyon po ni BBM ayon mismo sa kanya nung hindi pa siya Yusek. Napakamalas po natin. Nagkaroon tayo ng presidenteng ganun. Mga kababayan. At napakamalas po natin. Excuse me po. Nagkaroon po tayo ng Yusek na ganito. Hindi po ba napakamalas po ng Pilipinas? Kaya po hindi tayo aasenso sa mga ganitong klaseng nilalang. Pagka ganito lang po ang magpapahayag po sa ating bansa. Wala pong iniwan kay Sharon yan eh. Di ba? Si Sharon, mawayan, alam naman po natin artista ito eh. Ito po siya nung mga panahon na ang mga Duterte po ay, ang paningin niya po sa mga Duterte ay maganda. Magaling. Hindi po ba? The best. Pero, nung nakinabang po ang asawa niya sa politika, ng asawa niya ay sinusuka po ng asawa niya ang pamilya Marcos at lalong-lalo po yung anak niya. Yung anak niya na si Kaki po yata yun, di ba? Ay masamang-masama at hindi rin matanggap itong si BBM lalo nung nanalo nung halalan. Di ba ba yung anak niya? Tapos siya po mga kababayan, ganito po siya noon. Tingnan po natin kung gaano sila ka-close ng BP. Sinasabi ko na nga po. The one and only Inday Sara. I just congratulated her.
I just congratulated her because napakaganda ng Davao. From the moment I arrived, sabi ko malinis na ito noon, maganda na. Bakit parang mas maganda? We've been friends for a long time. I met her in the 80s, 90s, and we have not lost touch. So this was long before your father decided to run. But I've always admired her because she's really been a good mayor. I call her Inday Mayor and she calls me. It's so cute. So sweet. Ate siya. Ate talaga. Thank you very much for supporting Davao City. Thank you for making everyone happy tonight. A few moments later. Happy to be here, sir. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry. Okay, let's move on. The one and only. Wala pong iniwan kay Yusek yan eh. Nung hindi pa po siya Yusek, mga kaubayan, at hindi pa siya nakikinabang, ang tingin niya po sa gobyerno at nakikita niya at alam niya na korap. Hindi po ba? Mismo siya. Nakikita niya. Pinipirmahan ang GAA, pinipirmahan ng mga dokumento na hindi binabasa. Hindi po ba? Urgent nga eh. Urgent ang tawag niya. Wala pong iniwan kay Sharon. Hindi ba? Nung panahon po ni Sharon, mga kababayan, puring-puri niya ang mga Duterte. Puring-puri niya ang Vice President. At puring-puri niya ang Davao City. Napakaganda ng development ng Davao City. At ngayon ay patuloy na gumaganda ang Davao City. At napakayaman na ng Davao City ngayon. Hindi po ba? Dahil pang-ilan na po ang Davao City sa buong Pilipinas. Lalong-lalo po sa kapirahan. Hindi po ba? I think pang-7 na po yata sa buong Pilipinas na mayamang syudad. Kung hindi pang-7, pang-5 o pang-8 mga kababayan ang Davao City. At syempre po, lalong-lalo po sa kalinisan at sa safety. Hindi po ba? Pangalawa po tayo sa Singapore, sa Southeast Asia, na malinis ang Davao City. Pangalawa, biruin mo yun, pumangalawa ka. At lalong-lalo sa safety ng syudad. Hindi po ba? At diyan po natatakot sila mga kababayan. At ang tanong, sino pipiliin mong leader? Sino pipiliin mong leader? Sino ang gusto mo maging leader? Dahil meron din po pahayag dyan si Claire Castro, mga kababayan, na dapat daw sa susunod na leader, wag daw pumili ng katulad ng mga Duterte. Ang piliin daw ay katulad ng kanyang amo na dati po niyang binabatikos. Grabe ang korupsyon na nakikita niya. At yan po, pasensya na po kayo mga kababayan. Sinagot lang natin dahil ang Vice President po kasi ay nagpahayag na talagang saan dadali ng Pilipinas. Una-una, itong tao na ito ay dapat hindi na paniwalaan. Dahil nagdadala lang ito ng kahihiyan sa ating bansa. Totoo naman. At syempre po, yung sinabi rin ng Vice President na may history po ang pamilya ng mga ito na talagang hindi bumibitaw sa kapangyarihan. Totoo naman. History po ng pamilya nila na hindi bumibitaw sa kapangyarihan. Dahil yung tatay niya ay hindi po bumitaw sa kapangyarihan. Hindi po ba? Kaya nga lang po bumitaw dahil nagkaroon ng people power at kinuha na po ng mga Amerikano. Hindi po ba? History po ng pamilya nila yon. Kaya nga nakapaglingkod o sinasabing tumagal ng mahigit 20 taon. Kaya nga sinasabi ni BP Sara, lahat po yon ay posible. Lahat po yun posibleng mangyari dahil nasa dugo na po nila yun umano. At yung sinasabi po ni Claire Castro na most corrupt daw po ang pamilya Duterte, lalong-lalo noong 2017. Mga kababayan, ang maluloko na lang po at magiging mabobobo mo at magiging tanga at maniniwala sa'yo ay yung mga bagong silang na sanggol na lang na walang kaalaman sa history ng pamilya nila. Hindi ba? Sanggol na lang ang maluloko ni Jose Castro pagdating po sa sinasabing most corruption
o most corrupted na official. Di ba? Sanggol na lang po ang kaya niyang lokohin at gawing bobo. At yung mga media po, alam naman natin mga media, kayang-kaya pong bobohin at gawing tanga po ni Yusek umano, ang malaking mainstream media po natin ngayon, umano. Dahil alam naman po natin kung sino po ang may-ari ng mga media sa ating bansa. Di po ba? Karamihan po ay elite, oligarko, mga oligarchs. Hindi po ba ang mga may-ari niyan? At alam naman po natin, ang mga oligarchs ay nasagasaan po yan ni dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo po ang ABS-CBN. Hindi po ba? Napasara pa nga at hindi naman pala napasara. Nawala lang ang prangkisa. Hindi po ba mga kababayan? At ano po ang makukuha natin dyan? Hindi po ba? At ano po ang makukuha na maganda dyan na ibabalita o mano sa mga Duterte ng mga media na nasagasaan dahil sa dami ng kanilang mga anomalya umano ng kanilang mga amo. Hindi po ba? At alam din po natin ang media ay kontrolado rin po umano ni Tambaluslos. Kaya nga po malakas ang loob ni Auntie Claire. Logic. Kaya malakas po ang loob ni Auntie Claire na banatan po ng banatan ng mga pamilya Duterte. Lalong-lalo po ang Vice President. Gawan niya ng gawan ng mga issue, mga fake news umano at paninira. Kaya po malakas ang loob ni Auntie Claire, mga kababayan, doon po sa sinabi ng Vice President, mga kababayan, na meron pa bang magaganap na halalan sa 2028. Hindi po ba? Kasi kung magkakatotoo po, dahil nasa dugo na po nila ang hindi po sakim sa kapangyarihan, kaya nga tumagal ng mahigit 20 taon ang tatay niya dahil hindi po sakim sa kapangyarihan. Mga kababayan, sino po makikinabang kung mangyari po at matupad ang sinasabi ng Vice President na wala na pong halalan sa 2028? Sino po makikinabang? Hindi po ba silang lahat? Silang lahat po ang makikinabang at patuloy po ang gagawin nila na pambubudol, pangwawalang hiya, pagsisinungaling sa ating bansa umano. Hindi po ba? At patuloy na ibabaon tayo sa kumunoy, lalo-lalo po sa pagkakautang nila umano. Dahil ito pong 17.71 trillion, ayon po sa Malacanang, mga kababayan, ang inutang daw po ng Pilipinas ay kitang-kita naman daw po natin kung saan dinadala at ang mga nagagawa ng administrasyon upang paunlarin ang ating bansa, mga kababayan, at palaguin daw po ang ekonomiya. Bagsak ang ekonomiya at pati piso at napakamamahal ng bilihin. Ganyan po kasinungaling, mga kababayan, lalo-lalo po magbigay ng fake news umano na sinasabing laging fake news ang Vice President. Pero ang pera at pondo ng taong bayan ay nasa kanila lahat. Nasa kanila lahat, umiikot ang pondo ng taong bayan. Trilyon. Umiikot po sa gobyerno na humahawak ay ang binagoong ang Pilipinas. Samantalang sa Vice President, ang pondo niya ay kinikitil. Mas malaki pa ang pondo ng PCO. Ang PCO ay tumataginting na hindi bababa sa 2 billion mahigit. Samantalang sa Office of the Vice President na napakaraming programa, Luzon, Visayas, Mindanao, 700 plus. Pinakamalaki na ang 800 to 900 million. Pinakamalaki na. Napakarami pang programa ang kanyang mga offices, satellite offices niya. Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi po ba? Yung araw-araw nga lang ng libreng sakay niya, yung bus, at yung mga offices niya na nangunguna sa pagtulong, lalong-lalo na sa mga sakuna. Hindi po ba? At maraming programa pa siya. Tinuturuan ka pang magnegosyo. Bibigyan ka ng puhunan. Hindi po ba? At napakarami pa, mga kababayan. Samantalang yung PCO
bilyon-bilyon ang pondo. Ang ginagawa lang po na trabaho halos nakikita natin sa media. Alam nyo na ang trabaho, mga kababayan. Muli po mga kababayan, patawad po, pasensya po. Dahil po kailangan po natin sagutin dahil patuloy po nila sinisiraan at ginagawa ng fake news ang Vice President. Sino pa ba ang magtatanggol sa Vice President at sa pamilya Duterte kung ganitong klase mismo gobyerno ang naninira sa kanila na napakaraming hawak na pera ng taong bayan. Gamit na gamit ang asset, ang pera ng taong bayan sa pamumulitika. Napakaswerte lang po talaga ng pamilya Duterte dahil po ang nagmamahal sa kanila at nagtatanggol sa kanila ay taong bayan. Majority ng taong bayan at majority ng OFW. Diyan po lamang ang mga Duterte. Dahil nga po, ang pinakita ng mga Duterte sa Pilipino ay trabaho, paglilingkod, malasakit sa mga Pilipino, hindi sa mga oligarkiya. Hindi po ba? At ang pinakita ng mga Duterte, yung nakita nilang ginawa nila. Yung tinrabaho nila ang nakita ng mga Pilipino. Hindi po ba? Hindi po katulad ngayon. Ang ipinakikita po sa atin, puro salita. Puro lang salita. Drawing. Hindi po ba? Drawing at gagawin kang tanga at bobo at gago nila. Umano. Maraming salamat po mga tambay sa gusto po ng ating tambay makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Thank you po sa inyo. Sa mga nagbibigay po ng komento po ninyo, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo mga kababayan. At syempre po yung ating pong mga tulong at biyaya. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat sa mga binibigay niyo po tulong. Thank you po kay Eric Hershio ng Canada, Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Phil Am, kay Balance Vision TV, Gay at Shena, kay Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, at si Jesus Valdepena. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo. Lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Thank you po sa inyo. At syempre po, maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. Ganon din po ang ating Vice President at ang dating Pangulo at ang buong pamilya ng Duterte ay maingatan din po tayo at maingatan din po sila sa kapahamakan. Yan po ang lagi po natin dasal, mga kababayan. At maraming salamat po sa inyo mga dasal. Muli po mga kababayan, tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!